kailangan ng SAF? The first 2 times that they served the warrant of arrest, it was peaceful. And yet this 3rd time, bakit SAF ang kailangan? Lawless elements ba itong mga nasa Glory Mountain? They are missionaries. There are families living there with children. Ang dami nila puro pa armado and special armed force, special action force ito. This is designed to combat terrorists. Di naman mga terorista po yung mga members ng KOJC. Bakit may SAF? If you really are sure that the person you are looking for is in the place where you went, bakit kailangan ng SAF? The first 2 times that they served the warrant of arrest, it was peaceful. And yet this 3rd time, bakit SAF ang kailangan? Sino bang makakalimot sa senaryong ito sa labas ng KOJC Religious Compound sa Davao City nitong Adyes ng Hunyo? Overkill ngang maituturing ang ganito karaming puwersa ng naka-full battle gear ng mga otoridad. Bakit naman kasi SAF o Special Action Force ng Philippine National Police na sinamahan pa ng puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kailangang magsilbi ng warrant of arrest para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa 5 iba pa? Nakapagtataka lang dahil kung tutuusin, walang dahilan para ganitong klaseng puwersa ang ipadala sa isang religious compound. At ang humarap pa sa mga armadong otoridad, mga misyonaryo ng simbahan na wala naman ding kalaban-laban. At kahit pa nga nagkatensyon dahil sa pagpupumilit ng mga kapulisan na pasukin ang KOJC Religious Compound, kahit pa nga nanakit sila ng mga misyonaryo, nagawa pa rin silang alukin ng mga manggagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng pagkain at maiinom. Ang idinulot nilang karahasan at kalupitan sa mga misyonaryo ng simbahan, sinuklian pa rin ng purong kabutihan. Kaya naman tanong ni Attorney Dinah Tolentino Fuentes sa kapulisan, nasaan banda ang sinasabi nilang lawless elements ang KOJC? I looked up what the Special Action Force is supposed to do. Number 1 is, as Attorney Torion said, to conduct counter-terrorist operation in urban and rural areas, to conduct commando-type unconventional warfare against lawless elements. Lawless elements ba itong mga nasa Glory Mountain? They are missionaries. There are families living there with children. These are not lawless elements. Sa kuha nga ng CCTV footage sa KOJC compound sa Glory Mountain, kitang-kita ang sapilitang pagpasok ng mga armadong kapulisan sa lugar. At hindi lang sila bastang pumasok dahil winasak nila ang gate sa kabila ng kahilingan ng KOJC missionaries na baka pwedeng hintayin muna ang abogado ng KOJC bago sila papasukin. Pero walang paghihintay na nangyari dahil pinilit pumasok ng mga daang puwersa ng SAF at CIDG sa Glory Mountain compound. Sabi ni Attorney Israelito Torion, labag sa doctrine of proportionality ang napakaraming bilang ng mga armadong otoridad na magsisilbi ng warrant of arrest sa mga religious persons na wala namang record ng pagkakasangkot sa terorismo. Violative din under Rule 113 Section 2. Kasi po nakasaad dyan sa Rules of Court that no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest. So, yan po yung principle of proportionality, doctrine of proportionality ay wala po. Bilangin mo, ilan yan, no? Isang tao lang gusto nilang dakpin or maybe there are 5 others, so 6, no? Ang dami nila puro pa armado and special armed force, special action force ito. This is designed to combat terrorists. No? Di naman mga terorista po yung mga members ng KOJC. Mga religious persons po sila. Wala silang prior record na nag-engage sila in terrorism. Isang linggo matapos ang malagim na insidente sa KOJC Religious Compounds ay nananatili pa ring traumatized ang mga misyonaryo ng KOJC mula sa dami ng puwersa ng otoridad na lumusob sa religious compounds hanggang sa ginawa nilang pangaharas sa mga walang kalaban-labang manggagawa ng simbahan. Nakatatak na ang di malilimutang kalupitan ng kapulisang nangakong poprotekta daw sa ating kapakanan.